Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinatawan ng France at Czech Republic pero bigo pa rin siyang malaman kung nasaan na ngayon si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, anong impormasyon na nakuha ng Pangulo mula sa mga pulong na ito? Jiggy, bigo pa nga rin si Pangulong Bongbong Marcos na makakuha ng mas marami pang impormasyon tungkol nga dito kay Zaldico, bagamat nagkaroon na siya ng pulong kasama ang Ambassador ng France at ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic sa Malacanang kahapon. Ang malinaw, pambungad pa lamang daw ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic kay Pangulong Bongbong Marcos, kinumpirma niya na tama raw yung naunang anunsyo ni PBBM na nahuli etong si Zaldico at na-detain dahil nga raw sa issue ng travel documents. Pero maliban dyan sa ibinigay na impormasyon na yan ng Czech Republic, wala pa ring malinaw na datos kung gaano katagal na malagi sa Czech Republic etong si Zaldico at kailan siya umalis sa Czech Republic, kailan siya nakarating ng France. Pero ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw daw ipinarating niya sa France at sa Czech Republic na dismayado siya sa turnout of events dito sa nangyari kay Zaldico. Unsatisfactory raw talaga etong nangyaring development sa kaso ni Zaldico. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan, Mr. President, you are correct in your information that Zaldico was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. At Maricel, yung kumpirmasyon na nahawakan nga ng Czech authorities tong si Zaldico ay tila ba masyadong matagal na at late na, no? Pero sa ngayon, baka may update dun sa asylum application niya sa France naman. Alam mo, Jiggy, tinanong nga daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng France kung bakit ni-request nila na palayain mula sa Czech Republic itong si Zaldico. Pero hindi rin daw yan sinagot at nagbigay ng karagdagang impormasyon ng ambassador ng France. Matatandaan kasi natin na sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro nitong Martes, sinabi niya na ang France mismo ang humiling para dalhin sa kanilang bansa itong si Zaldico dahil doon sa paghahain ito ng political asylum. Pero wala pa rin naibigay talaga na impormasyon ng ambassador ng France tungkol dito sa sinasabing asylum ng Malacanang. So, yun nga yung problema dahil covered daw sila ng European laws at kailangan na igalang at sundin ito ng Czech Republic at ng France. Pero of course, ang tanong natin dyan, may plano ba ang Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap ng diretsyo kay France President Macron nang sa gayon ay maiparating na importanteng maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Pero wala pang maibigay na direktang tugon dyan si Yuse Claire Castro. Desisyon na raw kasi yan ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan pa talaga ng pakikipag-ugnayan nang sa gayon ay maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Pero ang malinaw daw ay naging productive din naman daw yung naging pulong ni PBBM kasama ang Ambassador ng France at ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic. Bagamat limitado yung impormasyon, at least daw na iparating ng Pangulo ang totoong estado ni Zaldico dito sa Pilipinas na isa siyang pugante o fugitive at nasasangkot nga siya sa issue ng anomalya sa flood control at budget. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case. So, naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that.
At kanina nga, Jiggy, tinanong din natin si Yuse Castro kung ano talaga yung commitment na naibigay ng France at ng Czech Republic kay Pangulong Marcos bilang resulta ng pakikipagpulong sa Malacanang kahapon. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, ang commitment nila patuloy na bilateral relations at cooperation sa pagitan ng kanilang mga bansa. Pero maliban dyan, kailangan pa rin daw igalang at sundin kung ano yung nakasaad sa European laws. Jiggy. At yun nga, no, kung sa ngayon ay parang tila ba protektado na si Zaldico dahil sa kanyang asylum application sa France, yung mga Pilipino nabitin dito sa pagpapahuli sa kanya. So may sagot ba dito ang Malacanang, Maricel? Alam mo, Jiggy, ang sinasabi ng Malacanang, yung mga detalye naman daw na pwede nilang ibahagi sa publiko, ibinabahagi naman daw nila. Yun nga lang kasi, iba kasi yung kaso nitong kay Zaldico dahil medyo limitado yung naibibigay na impormasyon, hindi lamang sa publiko, kundi maging doon sa mga opisyal natin ng gobyerno. Nakita na rin naman daw kahit si Justice Secretary Vida nagpunta ng personal doon sa Czech Republic, pero very limited pa rin yung information na kanyang nakuha. Meeting kahapon ni PBBM kasama yung dalawang kinatawan ng Czech at ng France, pero very limited pa rin yung kanilang mga impormasyon na nakukuha. Pero ang sabi naman ni Yuse Castro, once na nakakuha sila ng mga datos at information na pwede naman nilang isa publiko, gagawin din naman daw nila yon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.